Hello guys, good morning again. So, nandito na tayo sa video number 9E. O, di ba? Ngayon lang ako nagkaroon ng E. Medyo mahaba kasi yung topic na to. So, ngayon, pag-usapan natin yung follow to follow. Ano yung mga tamang, ano yung strategies based from my experience na nagamit ko para mag-populate yung page ko. Kasi meron ako talagang page, yung sarabiakino.properties.ph. Yun. Katas talaga yun ng vlogging na from sobrang konti lang na followers, naging 6,000 siya. Na yung sinasabi ko, yung binanggit ko sa video ko, video number 6, video number 7 ko na in-stop ko nung napuno na ako. Kasi tinan mo, 6,000 pa ang followers ko, ang napalo ko 7,005. Diba? Kulang-kulang 7,600. So nag-stop na siya. So only to find it, may dapat palang gawin doon na hindi ko na i-discover that time. Nag-stop na ay restricted na, yung ganun. So hindi ko na siya pinagpatuloy, only to find out may pwede pala. Okay, so ano yung gagawin dito sa follow to follow? So sa theory muna tayo, mamaya na tayo dun sa actual na basic experience ko. Follow to follow on Facebook means engaging in a mutual exchange of follows. Yan, kaya sasabihin mo respect, legit respecter, where users follow each other's profile or pages. This practice can help individuals and businesses increase their follower count and reach on the platform, though it doesn't guarantee engaging or a genuine audience. Tama. Kasi hindi naman lahat ng pina-follow mo dun is mag-i-engage din sa'yo. Madadagdagan lang yung followers mo. At marami din ang hindi talaga nagpa-follow. Okay? Here's a more detailed explanation. Mutual following. Users actively seek out other users or pages and follow them with the expectation that those users will follow them back. Yan. Facebook groups. Some Facebook groups are specifically designed for follow to follow. Yon, meron. Na which is much better. So, explain ko further mamaya. Activities where members post their profiles or pages and encourage others to follow them. Increase visibility. By increasing follower number, users hope to gain more visibility for their content and potentially attract a wider audience. Potential benefits. Growing follower count, follow to follow can be a quick way to build a larger follower base. Increased reach. A higher follower count can potentially lead to increased visibility for post and content. Ayan. Okay. Ito naman ang ano dito sa follow to follow. Ang negative, lack of engagement. Kasi nag-follow lang eh. Hindi lahat ng nagfa-follow na pinalo mo at nag-follow din sa'yo ay magkikipag-engage sa'yo. Followers gained through this method may not be genuinely interested in the content, leading to low engagement, likes, comments, shares. Ayun. Superficial growth. The follower count may not accurately reflect the size of a genuine engaged audience. Not a sustainable strategy. Ayan. Relying solely on follow to follow can be a short-term solution and not a sustainable way to build a strong online presence. Tama. Best practice for using follow to follow, focus on genuine engagement while seeking follows. Also focus on creating high quality content that attracts and retains a relevant audience. Tama. Be selective. Choose to follow profiles and pages that align with your interest and target audience. Be patient. Building a strong and engaged following takes time and effort. Ayan guys. So ngayon, dudugtungan ko na lang to para hindi na tayo humaba pa. So, based sa experience ko, guys, mas maganda mag-follow to follow doon sa mga groups na ang wider yung audience niya, let's say 500,000 above, yun yung salihan nyo. Or kahit 200,000 followers na ang focus ay vlogging. Yun, ginawa ko yun sa Star Sender. Kasi dati, yung binanggit ko sa inyo na 6,000 ko na page, nakafocus ako sa isang content creator. Yun. Ano yung difference ng dalawa na nakafocus ka na doon ka magfa-follow sa group versus sa isang content creator? Ito
ito yung difference ng dalawang yun. Pag sa group, lahat ng nandun, halimbawa ang title nun is related sa vlogging, ibig sabihin, yung mga tao doon, lahat vlogger. Diba? What do you expect? Yun yung lahat na vlogger. Ang difference naman ng vlogger na content creator na malaki, madaming followers, million ang followers, doon ka halimbawa sumali at doon ka makikipag-engage. Alam mo kung sino ang nakikinabang doon? Ang nakikinabang ng todo doon, yung may-ari ng page. Kasi lahat ng text message doon, whatever na message nyo doon sa page niya, kasi nga, nangunguha ka rin ng di ba sasabihin nila, oh, magtambay ka sa bahay ko para mapansin ka, ganun. Yan, hindi siya assurance na nag-message ka doon ay makakakuha ka na magfa-follow sa'yo. Portion lang yun. Kung naman nag-message ka doon ng 10, matuwa ka kung yung isa napansin ka. Diba? So, 6 na tayo. Idugtungan ko na to.